Hi mga kaineral, sa video na to, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga bagay na dapat mong i-consider bago ka bibili ng motor. Pero kung mayaman ka naman at kaya mong bilhin ng lahat ng motor, ay huwag mo lang itong panoorin. Disclaimer lang guys, ang lahat ng aking sasabihin ay base lamang sa aking sariling opinion at karanasan sa pagkakaroon ng mga motor. Sa dinami-rami ng mga bagong motor na nilalabas ni Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Rusi, Motorstar at marami pang iba, ay mapapaisip ka talaga kung bibili ka ba ng bagong motor. Kaya naman, sa video na to, magbibigay ako ng 5 bagay na dapat nating i-consider bago tayo bibili ng motor. Ang una sa ating listahan na dapat natin i-consider kung bibili tayo ng motor is yung dapat number 1, gusto mo siya o matagal mong pinangarap yung motor na yan para makuha. Parang sa ganun, kapag nabili o nakuha mo na tong motor na to is makaka-feel ka ng fulfillment, no, at happiness dahil nakuha mo na yung motor na pinapangarap mo o matagal mo nang gusto. Number 2 na dapat natin i-consider ay yung ating pera o budget. Lalo na kung installment natin kukunin ang motor natin. Kasi minsan, kahit na gaano natin kagusto ang motor na yan o isang motor, kung hindi siya pasok sa ating budget, ay malamang hindi rin natin ito makukuha. Kaya dapat alamin natin kung sakto ba sa budget o dapat na-compute na natin kung kaya ba natin ang kanyang monthly installment. Kasi kung cash, wala namang problema dyan. Number 3 sa ating listahan na dapat nating i-consider bago tayo bibili ng motor is yung availability ng parts. Alam ko maraming makaka-misinterpret nito, pero ang ibig kong sabihin is yung sa locality nyo o sa lugar nyo mismo o sa inyong syudad, kung marami ba yung available parts na motor. Kasi naka-experience ako dati, way back 2018-19, nagkamotor ako ng Suzuki na Gixxer. Yes, maraming parts online. Pero sa locality namin, dito sa Jensan, is medyo nahirapan ako nung time na yun. Kasi wala pa talaga siyang masyadong maraming available na parts. Kaya minsan, kung nag-order ako sa online, is dinodoble ko na. Para at least next time is di na ako mahirapan maghanap. Unlike sa mga Sniper and Max, napakaraming available parts niyan kahit saan at marami pang pwedeng ipampalit, no? Aside sa mga genuine parts niya. Kaya dapat mo rin niya i-consider yung availability ng parts within the locality. Especially pag mga bagong units, wala pa masyado yung available na parts. Lalo na kapag nagkasira o emergency o may na-damage na hindi sinasadya. Pang-apat na dapat natin i-consider kung bibili tayo ng motor is yung purpose o dahilan kung bakit natin binili yung motor na yan. Kasi ang bawat motor may iba't iba din siyang unique features kung para saan din siya gagamitin. Halimbawa, may mga motor na pang off-road, may mga motor na built na para sa city, at marami pang iba. So, kung ang purpose mo ng pagbili ng motor is pang tricycle, so yun yung bibilin mong motor. Kung pang delivery services, so much better yung mga scooter at mga fuel efficient na motor. Mga pang service naman is depende na yan sa inyo kung ano yung swak sa inyong budget at ano yung gusto nyo. So, yun lang ang pang-apat natin, ang purpose ng pagbili o para sa natin siya gagamitin. Number 5 sa ating listahan na dapat i-consider sa pagbili ng motor is yung maintenance. Yan. So, medyo connected to sa number 2 natin, which is ang pera. So, dapat, kung bibili tayo ng motor, is kaya nating i-sustain ang maintenance ng ating mga motor para tumagal ang ating pinaghirapan na bagay. Kasi iba't ibang motor, iba't iba ring maintenance ang hinihingi nito. Iba ang maintenance ng scooter at iba rin ang maintenance ng mga manual. At iba rin yung mga dapat pa nating bilhin, no? Gaya na mga oil, mga brake fluid, brake pads, gulong. So, make sure lang na kakayanin natin ang budget. Kasi mahirap naman kung bibili tayo ng mga mumurahin, no? Kasi sa pagsakay natin sa ating mga motor, isaalakalang din natin ang ating safety. So, wag puro gamit lang ng motor. I-consider natin ang maintenance. So, yun lang guys. Kung mabot ka sa part ng video na to, is gusto kong mag-thank you at magpasalamat sa panonood at suporta sa ating munting YouTube channel. So, kayo, ano yung top 5 na dapat i-consider sa pagbili ng motor? So, comment down below para naman sa ating masayang diskusyon. Salamat!